Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is actually good morning po lang. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is June 25, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Tower E Charm Residences sa may FP Felix Avenue Charm Residences, San Isidro, Cainta, Rizal. At dadalhin po natin sa may Chunky Bunny Creamery sa may Cainta Greenland Executive Village, San Juan po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. University of the Philippines, Visayas, tingil sa posibleng panganib na dulot ng algal bloom at hinihikayat ang publiko na iwasan muna ang pagpunta at paglangoy sa mga apektadong bahagi ng dagat. Bagamat hindi lahat ng algal bloom ay mapanganib, ay ilang uri ng naglalabas ng toxin na maaaring magdulot ng iritasyon sa balat at mata, hirap sa paghinga at iba pang seryosong epekto sa kalusugan. Samantala, pinayuhan ni Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Pinion ang mga residente na agad magpatingin sa doktor kung nakakaranas ng sintomas. Nagbigay rin siya ng paalala kabilang ang pag-iwas at paglangoy o pag-inom ng tubig sa mga apektadong lugar. Kanya rin ipinagputos ang hindi muna pag-ani o pagkain ng shellfish at iba pang seafood mula sa lugar na may algal bloom o red tide advisories at paghuhugas agad ng kamay kung aksidenteng na-expose sa kontaminadong tubig. Pinayuhan din ang mga residente na huwag hayaang lumapit o uminom ang mga kanilang alagang hayop at mga hayop sa bukid sa mga katubigang apektado ng algal bloom. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Wales Arca Tatam, RMN. Mahigit 100 senior high school students sa Bacolod nagreklamo laban sa kanilang paaralan matapos na hindi pagmartsahin sa kanilang graduation day. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Rajuman Albert Kiner. Live report. Sa halip na mabansa at umakyat sa Tablado para gumawa ng dalang sertipiko sa pagtatapos ng senior high school sa Bacolod City Schools Division Office Dumulong ang mahigit 100 graduating students kasama ang kanilang mga magulang at ilang miyembro ng pamilya para ireklamo ang school management ng Amang Community College sa Munisipyo ng Bacolod. Ayon sa isang graduating senior high school student sa 216 na graduating students na hindi lamang sa kanila ang pinabangsa at pinakyat sa entablado sa utos daw ng head office ng paralan kahit nasa list of graduating senior high school students na ang kanilang mga pangalan at nakabayad na rin sila para sa graduation fee nitong school year 2025 and 2026. Lumalabas naman sa inisyal na impormasyon na hindi pinakyat sa entablado ang mga graduating students dahil dapat sa online sila magbayad bilang internal policy ng kanilang eskwelahan. Sa halip nagbayad sila personal sa isang personal ng eskwelahan. May lumalabas din na impormasyon na isa sa rason ay ang kulang ang ilang requirements ng mga estudyante. Narad ko naman ang opisina ni Bacolod Congressman Alvin Benitez na imbestigahan ng reklamo kasabay ang pasalin na naksikabol ang nangyari. Kasama mo sa RMN DYHQP Bacolod Radman Albert Kinan. Samantala, umarangkada na ang ikalimang araw ng pre-trial conference sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw inaasahan ipipilit ng prosecution panel na buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax record ng mag-asawang Vicky Duterte at Atty. Juan Scarpion. Sa palayang pag-iigas ng Aramen Manila, binigyan din ni House Prosecution Panel member at People's Tarong Party List Representative Terry Ladon. Magkinalugaan nila ng mga harangin ito ng depensa, maiging buksan upang makita ang aktwal at kabuang kita ng pangalawang Pangulo. Sa ating pong pangalang Pangulo. Dahil talaga makita natin yung pong kabuuan po ng horizon profile
ating po Oh. pangalang Pangulo na kanyang asawa. Kasi yan po yung titipid po na baseline. Yan po Pick up po. Tower E. Charm. Oh. Kanan pa. Kaming ebidensya ng prosecution panel sa unexplained wealth ang naturang mga tax records sa Masbala. Sinabi ni Rizon na posibleng matapos na ngayong araw ang marking ng mga ebidensya. Sabi ko talaga naman sa political na nagsabi ng paano, gano'n. So, yun naman yung yung talented ng ating tayo bakit nagkaroon po ng kapagalan o pagtatapos ng bago yun. Pero, well, yun pa rin naman po tayo. Hanggang sa tayo naman po talaga yung sinasabi na tagal, no? Nung po ayun, marami yung talaga. So, pinag-usapan niya dito, around 4,000 documents, slash pages. So, pinag-usapan ko na markahan na at 20 hours naman na po tayo doon sa numero po na pinag-usapan. So, hopefully, within the day, matapos na po yung pag-umarka sa ebidensya. Sa panit ng prosecution, sinabi ng mabatas na nasa 4,000 na ang markahan habang nasa 25 hanggang 30 testigo ang kanilang ihaharap. Kabilang ang kontrobersyal na si Mary Grace Yato. Balita naman sa ibayong dagat, gumuho ang maraming gusali sa pagsama ng magkasunod na lindol sa kanlurang bahagi ng Venezuela. Ayon sa U.S. Geological Survey, unang tumama ang magnitude 7.5 na lindol Miyerkules ng umaga at matapos ang ilang minuto lamang ay naramdaman ang malakas na aftershocks na umabot ng magnitude 7.2. May lalim na 10 kilometers ang lindol at natukoy ang epicenter nito sa baybaying bayan ng Moron. Nagdulot naman ng takot ang pagyanig kaya nagtakbuhan palabas ng gusali ang mga tao. Sumambad naman ang pinsala na magkasunod na malakas na pagyanig kung saan ilang gusali ang gumuho at nagkaroon ng itak. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Matru San Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po rito sa Armen Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Magandang pong hapon at maraming salamat. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutong para huwag mahuling sa mga init na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years. Tatak RMN. At magbabalik po ang RMN Network News mamayang alas 5:30 ng hapon. Sit down first. No. Check mo gugulo. Kaya mo na Come on, who is that? Oras mga kasama, alas 12:40. Oh, don't step on that ate. It has chocolates. You do it first. You find it. It gets covered. This time check is brought to you by FX. Useless yung mga ito. Bigyan mo na ako sa Hey, Ma'am Angel, ano po? Tama po? Ano po? Greenland. No, yung nagbook po, Ma'am ang